Naharap na ngayon sa kasong qualified human trafficking si Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at higit 40 iba pa. Ito'y kaugnay ng nadiskubring iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Wala nang kawala ngayon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at iba pa dahil korte na mismo ang didinig sa kaso nila kaugnay ng Pogo operations na Lucky South 99 noon sa Porac, Pampanga. Sinampahan na kasi ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si Roque, Ong, kasama sina Dennis Cunanan at higit kumulang 40 iba pa. Basta may kinalaman sa pagpopondo o operasyon ng Pogo sa Porac kasama sa mga akusado. Doon pumasok yung karamihan ng mga respondents. Basta napakita na involved ka doon sa pagpundar, no? Pagpundar, pag-organize ng isang institusyon na nagamit sa human trafficking, maaari kang makaso doon. Sa parte ni Roque, paliwanag lang dito ng DOJ, tinuturing kasi ng mga piskal na iisa ang Whirlwind Corporation at Lucky South 99 at dahil si Roque umano mismo ang pumunta sa PAGCOR para hinga ng lisensya ang Pogo Company, lumalabas na may ambag siya sa operasyon nito. Sinasabi nila na magkahiwalay yung Lucky South 99 tsaka yung Whirlwind, no? Pero para sa mga piskal, tinuring nilang iisang grupo to, no? Siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap ang application ng Lucky South 99 para ma-renew yung kanilang IGL. No? So makikita mo, no, may kinalaman talaga siya sa pagpundar, no, sa pag-organize ng illegal pogo na to. Isinampa ng DOJ ang kaso sa korte sa Angeles, Pampanga pero inaasahang maililipat ito sa Pasig Regional Trial Court alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Sa oras naman na maglabas ng warrant of arrest ang korte, sisiguruhin nilang mahuhuli ang mga akusado kahit pa nasa ibang bansa ito tulad ni Roque na kamakailang lumitaw sa The Hague, Netherlands. Ay pag may warrant of arrest, syempre yung mga akusado na kapangalo doon, nahanapin ng mga pulis. Yung mga wala naman dito ay matuturing fugitive from justice at may mga ibang mga options na dyan yung pamahalan natin. Kasama na doon yung pag-cancel ng kanilang passport, kasama na doon yung paglagay sa kanila sa red list, no, ng Interpol. Samantala, naglabas naman ang pahayag si Roque at sinabing hindi makatarungan ang kasong isinampa laban sa kanya dahil wala naman anyang ebidensya na sangkot siya sa human trafficking. Isasama na rin niya ang kaso sa dahilan ng paghingi niya ng asylum sa ibang bansa. Si Cassandra Ong naman, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, sa ngayon nasa Pilipinas pa rin ito at wala silang magagawa kundi harapin ang kaso ni Ong sa korte. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.